Unsay buot pasabot ana inyong unsa inyong ginabuhat diha karon kay wa man ninyo nakit-an. At ito na nga po, nagsalita na nga po itong si Mayor Basti patungkol po sa matinding operasyon panggigipit na ginagawa ngayon sa pamumuno nitong si Torre diyan sa Kingdom of Jesus Christ. At nalaman po natin mga kababayan na may mga paghuhukay na nga po sila na ginagawa diyan at malinaw naman na wala po silang nakita na isang Pastor Apollo Kibuloy diyan sa loob ng compound. So ano nga ba ang kanilang pakay kung bakit mahigit na po isang linggo, magdadalawang linggo na nga po pala, at hindi pa sila umaalis dyan kahit naglabas na nga po ng PPO, itong judge ng Davao City, nagpapatuloy pa rin po sila na nandyan sa loob ng compound. At imbis na bawasan po ang puwersa ng kapulisan, abay lalo pang dinagdagan. Human sa pipila ka mga adlaw nga adunay tensyon sa Buhangin Diversion Road tungod kay libuan ka mga pulis ang misulod sa Kingdom of Jesus Christ aron nga mag-serve kini og warrant of arrest. Pero dili di basta-basta nitabo tungod kay pipila ka adlaw nagkagubot sa mga dapit. O daghang apektuhan hilabi na ang mga biyahedor diha sa Davao International Airport. Daghang pinagpaabot sa statement sa ato ang mayor sa Dakbayan sa Davao o kung sa iyang mahimong reaksyon sa nga nahitabo sa Kingdom of Jesus Christ. Yor, daghan gyud nagpaabot ani yor kung unsa ba ang although nagpagawas ka naman og statement. Basta aduna ka kay ipadugang pa o ipaabot. Kung mapasabot gyud sa Davao Video og gawas sa Davao, unsa ang posible aning reaksyon sa Davao City Government of Davao sa hitabo sa tensyon sa Kingdom of Jesus Christ. Unas tanan, sobra ra kadaghan ang pulis na kuan. Na naman to sa statement na katong excessive force. No. Daron ko ridiculous kay ilahang effort. Hindi na ko masabtan nganong ingana kadaghan ang PNP personnel, ang mga pulis na ilang ipadala niabot og 2,000 yata. Niabot og 2,000. Daka Nagarelyebo pa jud sila di. So more or less nasa 3,000 walay apil ang relibo nila. Oh kana nganong ingana kadaghan ibutang na to napulo ka hektarya. Sige, okay. Napulo ka hektarya kuno ang compound niya naabta naman po sila og pila man sobra 6 days. unom ka adlaw na karon. Ya wala man. Di man gud dapat mo gud sila manubag ani. Ako mga pangutana rin na anak ko ba. Mga pangutana ra gid ang nasa kong una kay bisag ako wa ko kasabot ngano ingon ana ang ilahang treatment aning kaso ni Kibuloy. Daghang magkaso, daghang kaso sa Pilipinas, daghang mga kuan. Pero ngano iana ilang treatment kinanglan nimo ana kadagan libo-libo nga mga pulis para ani. And yet wala sila nakuha, wa gid sila kibaw nga naa didto. So, to be fair sa mga pulis siguro nagtan-aw nila nga basig manukol gyud ning kuan. Kani mga taga KOJC, diba? Mo resist sila natural man na. Natural man na bisag asa makamoto bisag kisay dakpon. Pero dili man ni mga armado ng mga tao. Di man ni sila mga armado ng mga tao god. Siguro gistorya nila tarong kuan man gito ila forced entry man gito ila man god. So ang ako makita lang ani gituyo gid nila pod na ipakita nila nga walay mahimo ang mga taga KOJC kung ipugos nila ilang kaugalingon dito sa sulod sa property ni Kibuloy. So sila atong pangutan-on karon. Unsay buot pasabot ana inyong unsa inyong ginabuhat diha karon kay wa man ninyo nakit-an. Unom na kaadlaw ay na nakay 3,000 ka tawo, 2,000. Unsay inyong ginabuhat diha karon? Nagaunsa mo diha?
Tulog mo sa mo gusto na mo balhin na diha. Giya mo nilang turganan na lang niyo. No? Pero kung tanawon ba mo kung unsay naasulod dito sa compound, it's a school, simbahan sa ilaha, ug mga balay po siya sa mga tao. So mag-wonder Naoy ka sa na. Sa mga bata. Oo. So dili lang sila ang apektado, tanan na naadira sa dili lang members, tanan jud maapektuhan sa ilang ginabuhat. Tapos 6 day na murag sobra na bitaw no. Kung siya sa perspektibo sa peace and order o public safety, So, ito recorded ito mga kababayan po natin ha. So, nirecord nila ang video ito ang pang-anim pa lang na araw diyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Ito mga pulis at paghahalugad po nila. So, ngayong araw habang nire-record po natin ang video ito, ay pang-sampu na po ito at nakahukay na po sila kung saan, hindi natin alam kung ano yung kanilang purpose. Ito po. Okay? Nakapaghukay na po sila ngayon. So, nandiyan po ba? Nakatago itong si Pastor Apollo Kibuloy. At pilit na rin po nila na binuksan itong pinaka-main gate. Dati kasi hindi po yan binubuksan. So, ngayon ay pinabuksan na nga po ito ni Torre. At sinasabi kapag hindi daw ito binuksan, ay persaan nila itong bubuksan. Kaya binuksan na lang po ng taga-QGC. At the same time, kung sino rin umano ang haharang sa kanilang gagawing pagbubukas, ay aarestuhin. So, talagang wala na. Lahat talaga ngayon ay tinatakot po nila. At kanina lang, nag-post din po si Atty. Torion, pati yung internet wire, pinagpuputol. Kaya umano walang internet sa loob. Kasi pinutol pala na nasa labas. So hindi rin nabidyohan kung sino nagputol. So mali na naman kung sino ang gumawa ng pagputol nitong internet. Talagang iparalisa po nila itong Kingdom of Jesus Christ dahil nga po ay may mga social media, nabibidyohan po sila. So ito po yung kanilang ginagawa. Pati yung kanilang dati, yung pananakot na bubumbayin po nila. Itong katedral, di ba? So ngayon pinapasinungalingan po nila. Ang mainstream media, kaisa na rin po nila. Kasi yung mga nagko-cover na mainstream media, nandyan din po ngayon kino-cover. So malinaw po na parang mahirap intindihin kung ano talaga ang kanilang purpose. Kasi matagal na sila dyan eh. Hindi naman nila nakita ang Pastor Apollo Kibuloy. And of course, ito lagi kong sinasabi, sino yung tanga na mananatili dyan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ na alam niya na dyan siya hanapin. So ay napakalalim na itong hukay nila. Tapos may dinadala na po sila ngayon ng mga internet. Ito, may dala na po silang Starlink. So mukhang gusto na nila manirahan dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Kawawa yung KOGC luging-lugi Bakit? Siyempre tubig, kuryente. Saan sila kuha ng gagamitin nila? Siyempre dyan sa taga-KOGC. Sila yung magbabayad. o bang helpless ang dakbayan sa Davao for how many days tungod atong hitabuan? Dili man ako maingon na helpless ang Davao City no kay sa first day pa lang sa nahitabo sa KOJC naghimo na tag mga moves sa city government to ensure na ma-clear na to as much as possible. First, ang access sa to ang airport. Within that night pa lang, pila ka hours since nag-start tong siege, nangita tag paagi na ma-clear ang pasulod pagawa sa airport. Maski isa lang ka gate, ang importante, dili lang ma-disrupt ang ato ang mga flights. Tapos naapod tayo gi-dispatch ng mga city TMO to assist sa mga traffic problems. So wala man tayo mabuhat ato initially kay gi-blockade man jud ang dalan pero nangita tag alternate routes. So dili jud nato maingon na walay nabuhat ang city ato. Di man pod sa ingon na ang kita unsa ra may mahimo pod nato diri sa syudad Manggod. Ang pangutan-on nimo nganong gibuhat na nganong mao ang order sa ilaha gikan sa krame kang Marbil. Nganong ingon ana ang manner sa pag-operate nila sa implementation nila sa warrant of arrest mao nang pangutana diha. Wala man pud sila nangayog assistance sa city sa Wala man sila ni coordinate Manggod. Wala sila mo coordinate ana. Sila ang pangutana nganong ana inyong pamaagi. Kini nga gisgutan na nato, isulod ko ni Yor kay ang nagdakong baya konsyal, labi ni mo Yor nga adunay Duterte nga mosulod nga nag-expect sila nga mupasipay kuno sa kasamok. Ang gasugo sa ila ang chief PNP. Dili na mo tuog mayor, vice mayor, konsehal, kapitan. Ang motuoran ng mga pulis kung unsay sugo sa ila kang pinakaulo. O kung dili na nasa ko statement giingon ko na ang chief PNP o kung dili gani ang presidente. Maura na ituuhan ana. Ano ba yung magdala? So, klaro naman talaga mga kababayan po natin.
Lumabas na nga po ng TPO itong Temporary Protection Order. Hindi nga nila nirerespeto, di ba? Anong sabi ni Boying Remolla? Kakasuhan pa daw yung judge na nag-issue po nitong TPO diyan sa QOJC. So talagang gusto nilang kontrolin lahat. Tama naman. Hindi naman talaga makikinig yung mga pulis dyan. Si Torre, makinig po yan kay Mayor Baste. Siyempre hindi naman talaga. Dahil ang kanilang sinusunod ay si Marvel o ang presidente. At tingnan nyo ngayon ang kanilang ginagawa. Magagawa nila kung ano yung gusto nila. Walang makakaharang. Diba? Pinag-dismantle yung mga stage na ginagamit sa programa. Pinatanggal ang, kinuha pala yung fire truck. Yung gate, pinabuksan. Yung cathedral, ginawa nilang command center. Nagbutas po sila dyan. Yung mga wire ng internet, pinagpuputol. So may nagawa ba ang taga-QGC? Wala. Kasi yung aangal, yung magrereklamo, aarestuhin. Maski siguro mo ato ka dito, Mayor. Kung magdala kong tangkiligira dito. Di ba? Nang medyo wala ta kasabot sa sitwasyon nga ingon ana. Pero karon nasabta na to nga tinuyuan gito nila nga mao gid ang ilahang pamaagi sa pag pero sila ang pangutan ayo kay unsa may mahimo nako ngano man makig-away ko didto nag-serve lang man pod gyud po noon o warrant ang mga pulis. Legal sab. Legal man na ang pangutana kung ang pamaagi ba sa pag-serve sa warrant Tama. mao ba ang legal. Ana man. Bro, Mga itag reaksyon ni Councilor Villaperti. Ma'am, adunay mga babae o mga bata nga gipang nabunalan, nadasmagan sa maong pag-serve sa warrant. Sa tan-an niyo ma'am, usa kay mga posibleng implikasyon ini labi na nga agabyado pod ang kato mga church members. Mao po tong isa na nakabalakahan namo kay kung magstorya mo gud ta og search warrant, maapektuhan gyud ang mga bata ana, labi na kung naay mga bata ang ilahang mental health. So maunang amuang isa sa amuang di susi kay tungod dakong implication sa ato ang mga kababainhan ug sa ato mga kabatan-unan dito sa sulod ato ang panahon sa pagsulod sa mga pulis, which is tama tong ingon ni Mayor at gyud silang pangutan-on ngano nila to dihimo og dili kita ang pangutan-on, ibalik nato sa ilaha ang pangutana. Ma'am, sa dagan sa Diba, City Council. Mayor. mao nang giingon ni General Torre, ni si Torre, diwata ba? Mao nang giingon niya, gikan sa sugod mga professional daw siyang pulis. Mao na yang bot pasabot sa professional siya nga pulis. Kung mao na, o di sige, kaming tanan nakakita, kaming mga taga Davao nakakita kung giunsa na ninyo. Kung mao nang professionalism sa inyo, o di sige. Mao po na mong sabton. Kaya mao yung ginapakita eh. So, grabing pagka-professional po ni Diwata, mga kababayan po natin. Kasi nagdala na po sila ng sariling internet po nila, Starlink, no? Tapos ang pagbutas po nila, dire-diretso, mga kababayan po natin, walang makaharang. Lahat nakaharang, kaya arrestuin. So, talagang grabe po yung ginagawa nila ngayon sa QGC. At lahat po yan ay nakikita po ng sambayan ng Pilipino. At sinasabi nga ni Vice President Sara na yung karma daw ay hindi nagsasalita. So, abangan po natin, mga kabayan po natin kung ano po yung susunod na mga pangyayari dito. No? Pero nakita na po natin ang kanilang sobrang panggigibet at wala po silang nakita na Pastor Apollo Kibuloy. Pagkatapos lang ng anibersaryo, itong 39th anniversary nitong QOJC, kinabukasan, nagtagtag po sila ng mga pulis. Pagkatapos lang po magsalita ni Vice President Sara. Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa po yung celebration ng QOJC, pero nandyan po sila mga pulis. Sobra-sobra na po yung kanilang puwersa. At ang katedral po ng QOJC ay patuloy po na ginagawa nilang command center. So siguro hindi nakaprograma yung taga QOJC doon. Tapos kinuha na po nilang fire truck na napakalaking pakinabang po yan. Lalo na po kung may sunog, hindi lang po sa QOJC,
kundi sa mga karatig lugar diyan sa Davao City. So, I don't know kung ano pa na naman yung kanilang purpose. Hindi rin po makapag-question ang mga abogado ng QGC kasi sila mismo is aarestuhin. Diba? Pinapasok nila yung mainstream media kahit hindi pinapayagan po ng QGC, wala nagawa ang taga QGC. So talagang sila po ngayon ang masusunod. At kawawa po yung mga taga QGC. Mukhang plano talaga nila na i-occupy itong QGC at palayasin po itong mga miyembro. Pero mahaba-habang usapan pa po ito ha, mga kababayan po natin. Lahat naman po ng mga legal remedies ay ginagawa po ng taga QGC para po hindi po ma-occupy at hindi po makuha ng mga pulis po itong kanilang compound. So mahirap pong mahirap yung sitwasyon ngayon ng taga QGC dahil gobyerno po ang kanilang kalaban at ginagamit po ng administrasyong Marcos ang kanyang power, no? Sinasabi nga ni Secretary Gibo Chodoro na may mga sundalo na rin. So handa siya magpadala ng sundalo. So kung pupunta yung kasundaluhan dyan, doble na po yung pwersa, may mga SWAT na nga rin po nandun mga ting. At ang kanilang hinahanap ay isang pastor lang. Tapos gusto nila ngayon natakutin ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ para lang isoko itong si Pastor Apollo Kibuloy. Mga miyembro sinasabi na hindi nila alam. Pero mukhang pilit nila pinipika. Nag-okay na po sila. Sana matagpuan po nila yung kanilang hinahanap dyan. Ano ba kanilang hinahanap dyan? Pera? Italiano gold? Sana mahanap po nila. Okay, mga kababayan. Maraming salamat at yan muna yung ating panibagong update. Thank you and God bless you.